Sa Marso 22, 2020, sa isang apartment malapit sa ospital, may residente sa ikalawang palapag na napansin na barado ang kanyang tubo. Tumawag siya ng tao para ayusin ito at biglang lumabas ang isang malaking piraso ng giniling na karne mula sa tubo. Habang lahat sila'y naguguluhan, napansin nila ang isang daliri ng tao sa gitna ng karne. Ang insidenteng ito ay nangyari sa lungsod ng Yulin, lalawigan ng Guangxi. Kilala ang Yulin sa marami dahil sa kanilang lokal na tradisyonal na tinatawag na Dog Meat Festival. Si Li Fengping, isang nurse sa Yulin First People's Hospital, tawagin natin siyang Ping. Isinilang noong 1975 sa isang liblib na lugar sa Guangxi Province, si Ping ang panganay sa 4 na magkakapatid. Nang magkasakit ang kanyang ina, siya ang tumulong sa pag-aalaga sa mga kapatid habang nagtatrabaho ang ama sa lungsod. Upang makatulong sa pamilya at mapabuti ang kalusugan ng ina, nagpasya si Ping na hindi magkolehiyo at mag-aral ng nursing sa isang vocational school. Noong 2017, nakakuha siya ng trabaho sa Yulin First People's Hospital at sumailalim sa training sa iba't ibang departamento. Ang sahod niya sa panahon ng training ay mga 3,000 Chinese currency, humigit kumulang $450. Kapag naging opisyal na nurse na siya, inaasahan na tataas ang sahod ni Ping sa mga 8,000 Chinese currency, humigit kumulang $1,200. Umuupa si Ping ng maliit at lumang bahay malapit sa ospital para sa humigit kumulang $50. Ang kanyang abalang oras sa trabaho sa ospital ay nagiging hadlang para sa kanya na madalasang bisitahin ang kanyang mga magulang maliban sa bagong taon. Isang gabi noong Hunyo 2018, habang nagtatrabaho sa ospital, nakipagkwentuhan si Ping sa isang kasamahan tungkol sa isang mobile game na tinatawag na Lucky Airship, isang online lottery. Agad niyang nilaro ito at napansin na hindi kailangan ng identification card o numero ng telepono para magparehistro. Kahit pa simple lang ang laro, madaling manalo kung tamang hulaan ang mga numero. Sa simula, marami ang nananalo sa Lucky Airship, pero hindi nangangahulugan na kumikita sila ng pera. Dumarami ang tsansa ng panalo habang patuloy ang paglalaro. Ang kaibigan ni Ping na nagmungkahi ng laro ay naglalaro ng maliit na halaga, kung minsan ay nananalo lamang ng 1 o 2 Chinese currency. Isang beses, nawala niya ang 100 Chinese currency sa isang laro, kaya itinigil niya ito. Ngunit si Ping ay naging adik at hindi na makapigil sa paglalaro. Gumastos siya ng kanyang sariling sahod at nagsimulang mangutang sa kanyang mga kasamahan dahil sa paliwanag na kailangan ng kanyang ina ng cancer treatment. Noong Hulyo 2019, inalok ng Bank of China ang isang utang sa mga staff ng Yulin Hospital, ngunit tinanggihan ito ng mga mas matatandang nurse. Sa kabila nito, sumang-ayon ang 2 mas bata na nurse na tulungan siya at hindi siya pinilit na bayaran ang utang. Hindi humingi ng pera si Ping sa kanyang mga magulang sa kabila ng kanilang pinansyal na hirap. Nang lumaki ang kanyang mga pagkatalo sa sugal, lumapit siya sa online lenders para sa pondo. Sa loob lamang ng 6 na buwan, may mga transaksyon na siya sa 10 online lending platforms, karamihan ay may mataas na interes. Para kay Ping, ang pera ay naging simpleng numero lang sa sugal. Mas naglalaro siya, mas nawawalan siya ng kontrol. Minsan, gastado siya ng 100,000 sa isang araw, nawawalan ng hanggang $10,000. Pero may mga pagkakataon din na kumikita siya ng pera, kabilang na ang pinakamalaking kita niya na $15,000 sa isang araw. Sa loob ng 1 taon, nagastos ni Ping ng higit sa 2.9 milyong Chinese currency, o humigit kumulang $430,000 sa platform ng sugal. Sa mundo ng mobile gambling, siya ay nagtatakda ng malalaking halaga ng pera araw-araw, subalit sa totoong buhay, nananatili siyang nakatira sa isang maliit na bahay na nagkakahalaga lamang ng $50 kada buwan. Noong Oktubre 2019, dahil sa kanyang malaking utang at paulit-ulit na pananakot ng mga kolektor ng utang, lumapit siya kay Dr. Lu Peng, ang Vice Director ng Orthopedic Spine Department kung saan siya nagtatrabaho. Matapos magpadala ng mensahe,
pumayag si Dr. Luo na magpahiram sa kanya ng $30,000 sa kondisyon na susundin niya ang kanyang mga utos. Binuo ang pagkikita sa isang high-end na hotel na 2 kilometro ang layo mula sa ospital. Pagdating ni Peng sa silid ng hotel, nakita niya si Dr. Luo na nakahubad at nakahiga sa kama na walang damit. Nakaramdam siya ng matinding pagkasuklam, sinubukan niyang lumabas ng silid. Gayunpaman, tumanggi si Dr. Luo na palayain siya at pinilit siyang makipagtalik sa kanya. Nang sumunod na araw, nakatanggap si Peng ng $7,500 mula kay Dr. Luo. Sinulatan niya siya ng isang dokumento ng AOU. Sa kabila ng kanyang panloob na pagtutol, bumisita pa rin si Peng sa hotel upang makita si Luo ng ilang beses pagkatapos noon. Hanggang sa unang bahagi ng Marso 2020 na sa wakas ay natanggap ni Peng ang buong $30,000 na bayad. Patuloy na hiniling ni Dr. Luo na makipagkita sa kanya si Peng ng regular at binantaan niya ito ng maraming beses, nagbabala na kapag hindi siya sumunod, ilalantad niya ang kanyang sitwasyon at magiging dahilan upang mawalan siya ng trabaho sa ospital. Sinabi rin niya na may koneksyon siya sa pulisya at mga taga-usig at binalaan si Peng na walang tutulong sa kanya. Nagbanta pa siya na sasaktan niya ang kanyang kapatid. Si Peng ay nagtrabaho ng husto upang lumipat mula sa isang mahirap na rural na lugar patungo sa lungsod at ang kanyang trabaho bilang isang nurse ay mahalaga sa kanya. Natatakot din siya sa posibleng pagganti ni Dr. Luo sa kanyang pamilya. Noong Marso 2020, hindi makakuha ng silid sa hotel si Dr. Luo dahil sa patakaran ng COVID. Hiniling niya kay Peng na umupa ng bahay malapit sa ospital at babayaran niya ito. Kaya umupa si Peng ng isang napakaluma at sira-sirang bahay. Noong gabi ng ika-20 ng Marso, dumating sa bahay ang isang lasing na Dr. Luo, ay agad na naghubad ng kanyang damit at paulit-ulit na hiniling kay Peng na matulog sa kanya. Naglalaro ng mobile game si Peng at ayaw makipagtalik kay Dr. Luo kaya nagsimula siya mang-insulto sa kanya. Pagkatapos noon, nakatulog ng mahimbing si Dr. Luo. Si Peng, na nakaupo sa kama, ay sobrang nandidiri at naasiwa sa pagdinig kay Dr. Luo na nagrereklamo. Mas lalong nagalit siya habang iniisip ito. Kaya naghanap siya sa Baidu, parang Chinese Google, ng sagot sa tanong na, anong gagawin mo kapag sobrang ayaw mo sa isang tao? Nakatagpo siya ng payo, tapusin mo ang kaaway mo. Pagkatapos, hinanap niya kung paano gamitin ang kahinaan para talunin ang lakas. Sa wakas, napagpasyahan niyang gamitin ang data cable. Sa isa ng umaga ng 21, hinablot ni Peng ang isang 1 metro na data cable, ibinigkis ito sa liig ni Dr. Luo at hinila ng mahigpit. Bigla namang nagising si Dr. Luo, nagtatalunan sila sa ilalim ng kama habang hawak pa rin ni Peng ang cable. Makalipas ang ilang minuto, hindi na sumasagot si Dr. Luo at napatunayan ni Peng na patay na ito. Pagkatapos, ginamit niya ang fingerprint ni Dr. Luo para buksan ang kanyang phone at inilipat ang pera, mga $14,000, mula sa alipay ni Dr. Luo papunta sa kanyang debit card. Ngunit, nakuha lang niya ay $135. Sinubukan ni Peng na gamitin ang ID at bank card ni Luo para mag-apply online ng pautang, pero hindi siya successful. May mga oras siyang nagtatrabaho sa ospital at pagkatapos ay naglilinis siya ng bahay ng doktor. Naglaan siya ng 20 oras para putulin ang katawan ni Luo sa maraming piraso. Naisip niya na kailangang alisin agad ang katawan para hindi mangamoy. Sinubukan niyang itago ang kanyang pagkilos sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa asawa ni Dr. Luo. Ngunit noong napansin ng kapitbahay ang baradong tubo at tinawag ang mga pulis, natagpuan ang mga piraso ng katawan ni Dr. Luo doon. Sa gitna ng hinala sa ikatlong palapag ng apartment, nasumpungan ng mga pulis ang isang kaldero at itim na plastic bag ng pinakuloang karne. Agad na itinuturo ng pulis si Peng bilang pangunahing suspect. Sa parehong gabi, habang pauwi si Peng, inaresto siya ng pulisya. Hindi makapaniwala ang mga ito na ang inosente at mahinang si Peng ay may kakayahang gawin ang krimeng ito. Sa pagkakulong, inamin ni Peng ang pagpatay, ngunit ipinagtanggol niya ito na pagtatanggol sa sarili dahil sa ginahasa at banta ni Doktor.
Sa kabila ng mga pahayag ng suspect, mahirap hanapin ang ebidensya ng panggagahasa. Noong Oktubre 30, 2020, hinatulan si Peng ng kamatayan sa unang paglilitis. Inapela niya ang hatol. Sa ikalawang paglilitis noong Disyembre 27, 2020, inilarawan niya ang mga pangyayari ng may hiya, sinabi ang mga pangyayari at ipinagtanggol ang kanyang sarili. Ipinahayag ni Peng ang kanyang pagkadiri kay Dr. Luo, na binanggit ang kanyang di kaakit-akit na hitsura. Ang sentro ng pagtatalo sa batas ay nag-ugat sa kung si Peng ay pinilit at minolestya. Bagamat tumulong si Dr. Luo sa pera kay Peng, lumabas na hiram lang pala ito ni Peng, ayon sa isang promissory note na natagpuan sa kanyang opisina. Itinakda ng hukuman na doon sa hotel ay kusang sumama si Peng kay Dr. Luo at pumayag sa kanya na pumasok sa kanyang silid na naglalabo sa kanyang aligasyon ng panggagahasa. Noong Agosto 2021, pinatibay ng korte ng Guangxi ang parusang kamatayan sa pangalawang paglilitis. Kinilala ng ama ni Peng sa isang panayam sa media ang kasalanan ng kanyang anak, ngunit kinokondena ang sobrang bigat na parusa. Inilarawan niya si Peng bilang pinagmamalaki ng pamilya na nagpapakita ng kanyang pagiging mapagkalinga at kahusayan sa pag-aaral. Inaasahan niya na magkakaroon si Peng ng matiwasay na karera sa isang ospital at umaasang mag-aasawa ito ng isang tagalungsod upang makatakas sa kahirapan. Gayunpaman, labis siyang nagtataka sa malaking utang ni Peng na isinisi sa kanyang paglalaro sa online gambling, bagamat itinuturing itong isang mabait na anak. Ang kaso na ito ay nagpapakita ng isang nakakalungkot na halimbawa kung paano ang pang-aapi ng lipunan at desperasyon ay maaaring magtulak sa mga individual na gumawa ng mapanganib na mga desisyon. Ang kwento ni Peng ay nagpapakita ng panganib ng pagkakaadik sa sugal at ang masamang epekto nito sa buhay at relasyon ng isang tao. Ang kanyang pagtatangkang makatakas sa kahirapan sa pamamagitan ng sugal ay humantong lamang sa mas malalang pagkasira sa kanyang pinansyal at sa huli, nakadagdag pa ito sa kanyang pagkakasangkot sa isang krimen.